Hindi naging madali ang daang tinahak ng Final Four. Pero ang hindi nila inaasahan na ang mga intriga sa isla, sinundan pa rin sila maging sa Maynila. Tunay nilang masasabi na ang larong Survivor ay pautakan, pagalingan, at patatagan. Sina Solen, Ervic, Aubrey, at Akihiro, ang Final Four. Nasubaybayan natin gabi-gabi ang kanilang pakikipagsapalaran sa isla. Nakiramay tayo sa kanilang naranasang hirap at pagkabigo. Hindi nila alam yung pinagdaanan ko eh. Shower! Naging bahagi rin tayo ng kanilang tagumpay. Malapit na sa net. Sa kanilang pagsabak sa larong puno ng panlilinlang. Maraming maskara ang isinuot. I think everyone here deserves. Mga akusasyong ipinukol. I'm here because of you. You don't have the right. I'm here because of you. At mga pangakong binitawan. Kamusta na nga ba sila ngayon pagkatapos ng pinakamaintrigang season ng Survivor? Kilalanin din natin ang tunay na Final Four sa likod ng mga ugaling ipinakita nila sa isla. Hello? Oh, Ronnie. Pwede ba tayong magkita? Importante lang. Sige, sige. Naging matunog Okay. ang pangalang Aubrey Miles noong early 2000. Ano ba naman yan? Yung may feelings naman. Gumawa ng ilang sexy movies at ilang ulit ding naging cover ng men's magazines. At hanggang ngayon, sexy pa rin si Aubrey. Kaya't pagbalik niya mula sa isla, balik magazine cover na naman siya. Ang pagmamahal sa panganay na anak ang naging dahilan ni Aubrey para sumali sa Survivor. But for me, you give me a chance to be with my son every day. Pasasalamatan ko yung buong buhay ko. Yun lang naman talaga yung goal ko eh, kaya ako sumali. And yung full custody sa dad niya, na gusto ko talaga siyang makuha. So, which is, alam niya yun eh. Hindi ko nang ginawang sa ibang ano. Nakitaan ng tibay ng loob si Aubrey sa pakikipagtunggali sa kapwa castaways. Pero kapag usapang pamilya na, agad itong tumitiklop. Siyempre, yun na yung weakness ko eh. Yun lang ang weakness ko talaga sa mga game na ganyan. Family, tas anak, yung mga ganyan, yung mga iba, wala na yan eh, dead na. Naging matatag si Aubrey kahit marami ang hindi natuwa sa kanyang paraan ng paglalaro sa Survivor. I sacrificed my dignity, my life, my name, na feeling nila ang sama-sama akong tao. Nilaro ko yung game na talagang piniga ko yung sarili ko kahit na alam ko na masisira ako sa mga tao. Maging ang kanyang relasyon sa kinakasamang si Troy Montero ay hindi natinag ng mga intriga tungkol sa kanila ni Ervic. Si Troy kasi sobrang siyang confident sa sarili niya na wag ikaw, iniwan mo ako, nagloko ka, it's your loss. Which is totoo, kasi ito mo naman yung tao, diba? Gwapo na, mabait pa, para sa akin lang ha. Hindi ko na siya maipagpapalit pa sa iba. Pero sa kabila ng mga intriga, naging sandalan niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya. Nandito din ako para makakuha ng karangalan at respeto para sa sarili ko. Malaking bagay ang matutulong nito sa pagkatao ko, sa pagkakakilala sa akin ng tao. Na hindi ako na yung si X. Kumbaga, makilala nila ako as Ervic. Ervic B100. Ervic B100 po ang pangalan ko. Madalas ng laman ng iba't ibang kapuso show si Ervic. Batugan ni Karen. We'll do anything for food. Sige. At ipinundar niya ang naipong pera sa negosyo.
Meron akong maliit na negosyo na gym. Meron akong gym sa akin. So, kung sakali man walang mangyari sa akin sa after Survivor, kung hindi man mabigyan ng mga opportunities, siguro babalik ako sa dati kong buhay na nagbabantay ng gym ko. Tuwang-tuwa si Ervic nang manalo siya ng isa sa major rewards ng larong Survivor, isang brand new car. Uy! Galing! Sobrang na-surprise ako, sobrang masaya syempre. Parang bagong kotse. Ito yung record-breaking endurance challenge na 10 hours and 53 minutes. Yabang, sorry. Pero proud lang kasi talaga ako. Something to yourself. Bilang isa sa mga finalist ng seasong ito, may napatunayan si Solen, hindi lamang sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa mga mahal niya sa buhay. My mom always says, wow, ganyan pa ba? Like, parang they don't know me in that way. They knew I could do it, pero not the way I did it. And my dad's very proud because he used to live in the jungle also, and he always tells that story. But ngayong wala na sa isla, mas natutukan ni Solen ang kanyang first love, ang pagiging artist. I started when I was 3 with actually a Spanish teacher. If it's like from family roots, I think yung lahat ng mga kapatid ng nanay ko, they're all sculptors. Taga Laguna. All my dad's side, they're all painters. So this is my painting area where I paint usually every Sunday. I'm doing all artistas and personalities of the Philippines, and then so 20 portraits. So my first one is Anne Curtis that I finished here. I usually paint around the personality. So like for Anne, there's a bird because parang like Diosa and everything. And then it's all like parang the abstract there is to represent like that Anne is very free-spirited. This is my second one. This is a friend from London. He's a model and he's super duper religious. So parang this is like his faith. Like that's why it's shining on him. And then this is all the inspiration waves. Like that. The rest that I'm planning to do are like Manny Pacquiao, Noy Noy, Heart Evangelista, Georgina Wilson, Richard and Raymond facing each other. And it's gonna be a dual, like a separate painting. Parang dalawa, you can put them together or separate. Bukod sa pagpipinta sa canvas, forte rin ni Solen ang pagbabody paint. Yeah, I really love, because I do body painting also. Because it's like painting, but parang you can really transform the features of someone. Like, if they're round, you can make them super payat, you can make them angry just by raising the eyebrow like that. So parang, for me, it's really fun to do. Ang pagiging head fashion designer ni Lulu Tangan ang isa rin sa pinagkakaabalahan ni Solen ngayon. So these are the clothes. The colors are usually earth tones because it's supposed to be like Survivor, inspired by the ground and the earth. And as you can see, maraming mga tribal design kasi Survivor. Oh. There. Oh. So these are some samples. We use a lot of indigenous materials from the Philippines too, so that people use our materials more often. So I've actually been designing for 4 years now. I studied designing in Paris for 3 years and a half in Studio Berceau, and I've been designing with Tangan for 3 years now. Because she's, first of all, very fashionable. Sobrang fashionista
si Auntie Solen